Hi everyone! Welcome back to our channel and syempre, it's weekend na naman and kahit na weekend, meron tayong upload for today's video kahit na Sabado ngayon and syempre, kasama nyo pa rin or nyo pa rin ang inyong one and only Mama Mia para sa ating kwento today. Pero bago ang lahat, hello muna sa inyo na kahit weekend ay naglaan kayo ng oras para tayo ay bisitahin, panoorin ng ating upload for today. Maraming salamat naman talaga sa inyong walang sawang pagmamahal at pagsuporta dito sa ating channel. Kaya naman mahal na mahal ko kayo. I love you so much. Hi, ako kay Sally Buma. Maraming salamat. Julieta Estralobio, salamat sa iyong pakikinig. Hello rin kay Maria Teresa La Chica from Kuwait. Hi din kay Teresa Rhodes. Teresa Rhodes or Teresa Rhodes. Hindi ko alam kung paano i-pronounce. Hello sa'yo. Hi din kay Judith McGovern, Ma'am Judith, and to her husband, maraming salamat. Merchi Vlog Bukalig, Angelita Villapuerte, thank you very much for dropping by. Sir Jaime Rodriguez, Desiree Reyes, maraming salamat. All the way from Saudi Arabia, naku napaka-social naman. Hi kay Merly Labong from Damam, kay Aksa Heliana, maraming salamat. Hello rin kay Len Laksa. Maraming thank you, Len. Irving David. Parang first time kong mabati itong si Len Laksa. Hindi ko sure ha. Ay naman ako kay Joy Joya Maris Chet Serviano. Maraming salamat. Hello rin kay Sabel Bisorio. Hi Sabel! Belated happy birthday. Birthday niya raw nung Thursday. Tama ba ako? Oh, happy birthday sa'yo. Abigail Tenorio, maraming salamat sa pakikinig. Chriselia Leslie Vito, maraming thank you. At nagmumukbang ka ng ating mga stories. Hi din ako kay Clarinel Miguel, Daniel Filipi, Filipi. Ay, ewan ko. Maraming salamat sa pakikinig. Wag na natin patagalin. Ito na po ang ating kwento sa araw na ito. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Paano ba natin ipaglalaban ang taong ating minamahal kung sa simula pa lamang ay alam na nating pagmamay-ari na siya ng iba? Paano ba natin ipaglalaban o gawing tama ang isang pagkakamali? Siguro mali man sa mga mata nila o sa mga mata ng karamihan. Pero paano kung sa ganyang sitwasyon ka magiging maligaya? Ipaglalaban mo pa ba kahit alam mong may masasaktan ka? Dahil una pa lamang ay mali ang maging maligaya sa piling niya? O magpaparaya ka at gagawin mo kung ano yung tama? Dear Mama Mia, magandang araw sa iyo, Mama Mia, lalong-lalo na sa mga tagapakinig ng inyong programa. Ako po ay humihingi ng konting paunawa dahil alam kong hindi ganun kaganda ang pagkakasulat ko nitong aking kwento. Dahil hindi naman po ako magaling, lalo na pagdating sa mga ganitong bagay. Kaya sa iyo ko pinagkakatiwala ang pag-aayos nitong aking sulat, Mama Mia. Ako nga pala si Brix, 34 years old, and I'm living somewhere in Visayas. Isang lesbian ako, Mama Mia, at kinasusuklaman po ng ating lipunan. Masasabi man natin na sa panahon ngayon ay tanggap na ng karamihan ng mga katulad namin, pero hindi natin maipagkakaila na yung iba ay nagpapanggap lamang sa kanilang pagtanggap sa amin. Pero ang katotohanan ay lihim nila kaming hinuhusgahan, minamata at nilalait. Isa nga rin po akong OFW dito sa bansang Kuwait. Mama Mia, bibigyan ko lamang po kayo ng konting background tungkol sa aking pagkatao. Ako ay lumaki sa isang mahirap na pamilya. 4 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Ang akin pong mga magulang ay parehong magsasaka doon sa aming probinsya. What I mean is, nakikisaka lang po sila, Mama Mia.
dahil hindi naman po namin sarili yung lupang sinasaka ng aming mga magulang. Hindi po ako nakapagtapos ng aking pag-aaral, pero nagkaroon naman ako ng pagkakataon na makapasok at makapag-aral sa Alternative Learning Center o ALS noong nagtatrabaho ako sa Parañaque. At hindi ko po yun sinayang, Mama Mia. Hindi ko sinayang ang pagkakataon na makapag-aral. Doon kasi sa probinsya namin ay hindi ka talaga makakapag-aral. Dahil sa halip na mag-aral ka ay tutulong ka na lamang sa iyong pamilya para sa inyong hanap buhay. And yes, Mama Mia, physically, babae po ako. Physically, meron po ako nung mga bagay na meron ang isang babae. Pero habang lumalaki ako noon, ay mas nararamdaman ko, Mama Mia, na para bang may kakaiba sa aking pagkatao. May kakaiba sa gusto kong paggalaw at lalong-lalo na sa gusto kong pananamit. Year 2004, nung makilala ko ang isang taong itago natin sa pangalang Rods. Taga-kabilang baryo po siya, Mama Mia, at halos kaidaran ko lang din siya. Matalik siya noong kaibigan ng aking pinsan. At minsan ay sinama siya ng pinsan ko sa bahay nila dahil piyesta noon at binyag din ng aking bunsong kapatid. Mama Mia, ang bata ko pa that time. Nasa 14 years old pa lamang ako nung mga panahon na yun. Doon kami nagkakilala nitong si Rods. Pero mula nung araw na nakapunta siya sa bahay namin dahil nga piyesta, ay yun din ang araw na simulan niyang puntahan palagi ako sa bahay. Palagi-lagi nang pumupunta si Rod sa bahay namin. Siyempre kasama pa rin niya yung pinsan ko. At minsan nga, Mama Mia, ay nagugulat na lamang ako dahil naghihintay na pala siya sa labas ng aking paaralan. Hanggang sa nagpaalam siya, Mama Mia, na manliligaw daw siya sa akin. Hindi naman ako tumutol at hindi din tumutol ang aking ina nung nagpaalam siya. Ilang buwan din siyang pabalik-balik sa aming lugar hanggang sa binigay ko na nga sa kanya ang aking oo. Hanggang sa tuluyan na nga kaming nagkaroon ng relasyon. Napakabait niyang lalaki. Halos wala akong masabing masama sa kanya. Wala siyang masamang tinapay sa kanyang katawan, Mama Mia. Walang bisyo at marispeto. Hindi lamang po sa akin, kundi pati na rin po sa aking mga magulang. Ang totoo niyan, Mama Mia, isa po yun sa mga katangian ni Rods na nagustuhan ng mga magulang ko kung bakit hindi sila tumutol nung nanligaw nga ito sa akin. Dahil mabait at marispeto daw itong bata. Noong mga panahon na yan ay hindi na siya nag-aaral. Dahil din sa hirap ng kanilang buhay, Mama Mia, kaya mas pinili na lang din ni Rods ang magtrabaho. Bukod sa pagiging mabait, marispeto, ay responsable din po siya. Pero dahil hindi naman siya nakapagtapos ng kaniyang pag-aaral, Mama Mia, yung kaniyang sahod ay ultimo lang din. Hindi po kalakihan. Pero kahit na ganoon ay nagbibigay pa rin siya sa akin sa tuwing sumusweldo siya. At minsan pati mama ko ay inaabutan din niya ng pera. Minsan nga ay ayaw nang tanggapin ng mama ko ang pera na galing kay Rods dahil alam ng mga ito na may mga magulang din si Rods. Mga magulang at pamilya na dapat ay siyang inuuna niya na tinutulungan. Pero naging mapilit si Rods. Sabi niya nagbibigay din naman daw siya sa mga magulang niya, Mama Mia. At ang sabi niya, mas na-inspire daw siyang magtrabaho kapag alam niyang marami ang makikinabang ng kaniyang sinasahod. Tuwing day off ni Rods ay nasa amin siya. Sa bahay namin siya umuuwi. Pero kahit na ganun ay never naman po kaming nagtabi sa pagtulog. Ni halik, Mama Mia, ay wala.
ni hindi niya ako sinubukang halikan o bastusin dahil malaki raw talaga ang respeto niya sa akin. At syempre, ganun na rin ang respeto niya sa mga magulang ko. Gusto niya raw patunayan at panindigan yung pinangako niya sa mama ko na hindi kami lalagpas sa aming mga limitasyon, lalo na't noon ay sinisikap ko pa pong makapag-aral. Lumipas ang 4 na taon, Mama Mia, at naging maganda na rin naman ang takbo ng relasyon namin noon ni Rods. Magpo-4th year high school na ako nung mga panahon na ito. Pero imbes na magpa-enroll para sa darating na pasukan, Mama Mia, ay nagdesisyon po akong makipagsapalaran sa Maynila. Gusto ko pong makapagtrabaho doon. Gusto ko pong makatulong sa aming pamilya dahil sa bawat araw na lumilipas ay para bang mas lalong humihirap ang aming sitwasyon at pamumuhay. Nag-usap kaming dalawa ni Rods, Mama Mia, nung gabi bago ako umalis. Sabi ko magtatrabaho ako kasi hindi na ako kayang pag-aralin pa ng mga magulang ko. Oo nga at pampublikong paaralan naman ang pinag-aaralan ko noon, Mama Mia. Kaya lamang marami din naman itong mga gastusin gaya ng mga projects at mga assignments. At ultimo nga, pambili ng notebook at saka ballpen ay nahihirapan pa kami. Ayoko na pong makitang nahihirapan ng mga magulang ko kaya nagdesisyon na ako noon na tumulong. Pumayag naman si Rods, Mama Mia. Masaya ako noon dahil pinayagan niya ako. Masaya ako dahil hindi siya tumututol para sa mga pangarap ko sa pamilya ko. Okay na okay kaming dalawa, Mama Mia, lalong-lalo na doon siya natulog sa aming bahay nung gabing yon. Tumabi siya sa akin, saglit na niyakap niya ako at saka bumulong siya sa akin. Isang bulong na hanggang ngayon ay hindi ko po makakalimutan. Tinanong niya ako kung pwede daw ba. Pero sabi ko noon, Mama Mia, hindi pa po ako handa. At isa pa, marami pa po akong mga pangarap at ayoko pa pong mabuntis. At ang totoo nun, Mama Mia, bukod sa mga rason na yon, may isang katotohanan na pilit na nagtatago sa aking kaloob-looban. May mga pagkakataon kasi, Mama Mia, na pakiramdam ko ay naa-attract ako sa kapwa ko babae. Kaya naman, hindi na ako sigurado noon tungkol sa aking kasarian. Kaya hindi ko magawang makipagtalik noon kay Rods. Buti na lang at nerespeto naman ni Rods ang desisyon ko. Bumalik na siya sa sala upang doon na ipagpatuloy ang kanyang pagtulog. Kinabukasan bago ako sumakay ng bus ay hinalikan niya pa ako sa noo at ang sabi niya susunod daw siya at magtatrabaho din daw siya para makapag-ipon. At dahil pareho na kami noong 18 years old, Mama Mia, iniisip niya na baka sa paglipas ng mga panahon, buwan o kahit na 1 taon ay baka pwede na niya akong pakasalan. Mama Mia, okay naman ang pamilya namin both sides. Tanggap naman ang relasyon naming dalawa. Noong sinasabi niya yun sa akin, ay may naramdaman akong kakaiba sa sarili ko. Hindi ko maipaliwanag pero para matapos na lang din ang usapan, ay umoo na lang ako noon, Mama Mia. At nung dumating na ako sa Maynila, ay okay naman ang naging komunikasyon naming dalawa ni Rods. Makalipas ang 1 linggo yon ng umaga ay tumawag si Rod sa akin. At masaya niyang ibinalita na darating daw siya sa Miyerkules. Susunod daw siya sa akin, Mama Mia. At ang sabi pa niya ay magsasama na raw kami sa iisang bubong dahil nakapagpaalam naman na daw siya sa mga magulang ko at pumayag naman na raw ang mga ito. May tiwala daw ang mga ito sa kanya at alam ng mga magulang ko raw na hindi niya ako pababayaan at hindi niya ako sasaktan. Mama Mia, syempre nagulat ako dun sa mga sinabi niya sa akin. Parang ayoko pa.
Parang ayoko na magsama kami sa iisang bubong, lalo na ramdam ko noon na parang hindi buo yung aking pagkatao bilang isang babae. Parang hindi rin buo yung pagmamahal na nararamdaman ko para kay Rods. At isa pa, Mama Mia, ayoko pong magsisi sa huli. Pero syempre, wala naman akong magagawa. Mga magulang ko nga ay pumayag na, ako pa kaya. Hinayaan ko na lang siya sa kanyang desisyon at sa mga gusto niya. Mama Mia, tanggap naman niya na may pagkatibo ako nung time na yon. Tanggap niya na medyo boyish po talaga ako, manamit, gumalaw at kumilos. Tanggap niya na may pagkatibu-tibuin ako. Wala talaga yung problema sa kanya. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng Miyerkules at walang Rods na nagparamdam sa akin. Ewan ko, Mama Mia, hindi na ako mapakali sa araw na yon. Bandang tanghali ay tumawag sa akin yung kapatid niya. Umiiyak ito at nagsasabi sa akin na wag daw akong mabibigla. Hindi ko alam noon ang pwede kong maramdaman pero parang gumapang ang takot sa buo kong katawan. Ano yun? Tanong ko. Huwag kang mabibigla. Kasi si Rods wala na. Ang sabi nila, Mama Mia, ay itinakbo pa daw nila sa ospital si Rods pero hindi na raw talaga ito umabot. Before that day ay iba na raw ang kinikilos ni Rods. Iba daw yung saya niya at may pasayaw-sayaw pa siya habang naglalakad. Paulit-ulit daw niyang sinasabi sa kahit sinong makakasulubong niya na maaga raw siyang aalis kinabukasan dahil susundan daw niya ako at makikita na raw niya ako sa wakas. Mama Mia, lagi niyang sinasabi sa mga pamilya niya, lalong-lalo na sa mga magulang niya na magiging payapa na raw siya, lalo na at magkasama na raw kaming dalawa. Yun ang last words niya hanggang sa natulog daw siya at hindi na nagising pa. Pinipilit daw nila itong gisingin. Sinampal-sampal pa nga ito ng kaniyang mama pero hindi na raw talaga ito nagising kaya agad na nila itong itinakbo sa ospital. Pero pagdating doon ay idiniklara ng doktor na wala na raw buhay si Rods. Napakasakit, Mama Mia. Napakasakit na yung taong alam mong mahal na mahal ka at mahal mo rin naman at siya rin yung first love mo, bigla-bigla na lang mawawala ng ganun-ganun na lamang. Actually, ng araw na yon, Mama Mia, ay tinanggap ko na ang katotohanan na makakasama ko na si Rod sa buhay. Na makakaisang dibdib at makakaisang katawan ko na siya. Ang hindi ko alam ay hindi na pala mangyayari ang isang bagay na natutunan ko ng tanggapin. Ang pinakamasakit pa, Mama Mia, ay hindi man lang po ako nakauwi hanggang sa mailibing siya. Halos mabaliw-baliw ako noon sa trabaho ko. Hindi ko alam kung paano magsimula ulit sa buhay. Dahil hanggang sa panaginip ko ay nakikita ko po si Rods. Mama Mia, kung itatanong niyo sa akin kung bakit hindi ako nakauwi nung araw na inilibing si Rods, yun ay dahil kabago-bago ko pa lang noon sa trabaho ko at hindi pa po ako pinayagang umuwi ng amo ko. Nung araw ng libing niya ay tumawag sila sa akin habang ipinapasok na si Rod sa kanyang paglilibingan. Doon ko sinabi at pinangako sa aking sarili na hinding-hindi na ako magmamahal ng iba pang lalaki. At magiging si Rods lang ang natatanging lalaking mamahalin ko hanggang sa mamatay ako. Matapos kong masabi sa kanya ang mga pangako kong yun ay pinatay ko na po yung tawag. Hanggang sa nakita ko na lang ang sarili ko sa loob ng isang parlor, Mama Mia, at nagpapagupit ng pa-boy cut. Hanggang ngayon ay hindi pa rin po talaga ako dumadalaw sa puntod ni Rods. Hindi ko alam kung kakayanin kong hindi himatayin kapag ginawa ko nun o ginawa ko yon. After noon, Mama Mia, ay sinubsob ko po ang sarili ko sa aking pagtatrabaho. At pinag-aral ko rin ang mga nakababata ko pang mga kapatid.
Year 2010 ay umuwi ako sa Visayas at doon ako naghanap ng bagong trabaho. Nakahanap naman ako ng trabaho bilang isang collector sa isang lending company, Mama Mia. Noong mga panahon na yun, gupit lalaki at bihis lalaki na rin ako. Pero single pa rin ako noong mga panahon na yon. Habang nagtatrabaho ako sa Iloilo ay may nakilala akong babae sa isang text clan. Taga Negros po siya at siya po ang naging first ever girlfriend ko, Mama Mia. Inuwi ko siya sa bahay para ako na lang sana ang magtrabaho para sa aming dalawa. Pero ang hindi ko alam noon, Mama Mia, habang nasa trabaho pala ako ay kinakalikot na pala siya ng tito ko. Hindi ko alam, Mama Mia, na pinagsabay niya pala kami ng tito ko sa mga panahon na yon. Ang akala ko kasi ay mahal niya ako bilang ako. Ang akala ko kasi ay tanggap niya ako kahit na pusong lalaki ako at katawang babae. Pero hindi pala. Dahil kapag wala pala ako ay nagpapagalaw pala siya sa mismong tito ko. Halos 1 taon din ang naging relasyon naming dalawa. Pero nung nalaman ko yon at nahuli ko sila ay walang pag-aalinlangan na pinalayas ko siya sa bahay. Napakawala niyang utang na loob. Ako na itong nagsasakripisyo at bumubuhay sa kanya. Binibigay ang halos lahat ng luho niya, ganun pa ang gagawin niya sa akin. Pagkatapos ng aming hiwalayan, 3 months ay meron na naman akong nakilala, Mama Mia. Taga Gimaras po siya. Itago na lang natin siya sa pangalang Ling. Mas bata sa akin si Ling ng 3 taon. Si Ling, Mama Mia, ay nag-iisang anak lamang ng kanyang mga magulang. Siyempre, dahil nag-iisa siyang anak, ay mas strikto sa kanya ang kanyang mga magulang. Hadlang sa aming dalawa noon ng mga magulang niya. Ayaw sa akin ng kanyang mga magulang dahil pareho raw kaming babae. Pero dahil mahal ko si Ling ay pinaglaban ko siya. Umuwi si Ling sa amin at iniwanan niya ang mga magulang niya at nagsama na kaming dalawa, Mama Mia. Buti na lang na kahit ganito ako, ang pamilya ko naman ay lagi lang po sa likod ko at nakasuporta sa akin. Tanggap ng buong pamilya ko ang tungkol sa pagkatao ko, Mama Mia. Alam ko, isa ako doon sa mga masiswerteng miyembro ng LGBT dahil tanggap sila ng pamilya nila. One time ay kinausap ako ng mama ni Ling. Tinawagan niya ako, Mama Mia. Hiningi niya sa akin na kung pwede raw bang magbakasyon muna sa Gimaras si Ling dahil ang papa niya ay uuwi raw roon. Dahil sa Mindanao po nakatira noon ang mga magulang ni Ling, Mama Mia. Taga Mindanao po talaga sila. Pumayag naman ako kasi matagal na rin noon na hindi umuuwi si Ling sa kanila. Ayoko rin naman na tuluyan silang magkagalit ng kaniyang mga magulang. Mama Mia, close po ako sa mga magulang ko kaya alam ko yung pakiramdam na mamimiss mo sila. Ayoko rin na ako ang maging dahilan para tuluyang masira ang kanilang pamilya. Kung pwede naman na maging maayos kaming lahat, bakit naman hindi? Hindi ba, Mama Mia? Pumayag ako noon. Siguro may plano talaga sila na hindi namin alam. Hindi ko alam, Mama Mia, na ang magandang intensyon ko sa pagpayag ko kay Ling ay meron palang isang masakit na kabayaran. Nung nandun na si Ling, Mama Mia, ay hindi ko na po siya makontak. Yun pala ay kinulong siya sa kanyang kwarto at kinumpiska ng mga magulang niya yung kanyang cellphone. Bantay sarado din siya ng 3 tito niya. Kapag kakain o maliligo o lalabas siya ng bahay, ay meron talagang mga matang nakamasid sa kanya. Hindi ko alam na yun na pala ang hirap na pinagdadaanan noon ng mahal ko. Ang akala ko nung una, Mama Mia, ay nagsawa lang si Ling o di kaya'y nag-e-enjoy lang siya kasama ang kaniyang mga magulang. Hanggang sa nagkaroon na nga siya ng pagkakataon na makatakas. Pero hindi pa rin siya nagtagumpay dahil nahuli siya kaya binugbog siya ng ama niya.
Habang binubugbog raw siya ng ama niya, ay nagmamakaawa siyang ibalik yung cellphone niya para naman lang daw makapagpaalam siya sa akin ng maayos at makipaghiwalay din sa akin ng maayos. Nakiusap siya sa mga magulang niya na ibabalik lang daw niya yung cellphone niya. Basta sasama raw siya sa mga ito na umuwi ng Mindanao. At wag na wag raw nitong subukang tumakas pa ulit. At yun na nga ang nangyari. Binalik ng kaniyang mga magulang yung kaniyang cellphone, Mama Mia, at nag-usap kaming dalawa. Pinaliwanag niya sa akin at sinabi niya ang lahat-lahat ng mga nangyari. Ang sabi pa niya ay sasang-ayon daw siya sa gusto ng kaniyang mga magulang. Susunod daw siya sa lahat ng gusto nila, basta hintayin ko lang daw siya. In short, Mama Mia, sumakay kami o sinakyan namin ang trip ng mga magulang ni Ling. Hindi kami nag-uusap kapag may tao sa paligid niya. At pinalabas niyang hiwalay na kaming dalawa. Naniwala naman ang mga magulang niya kasi syempre sumama siya, Mama Mia, sa kanila papuntang Mindanao. Isang araw ay may isang unknown number na tumatawag sa akin. Si Ling pala yun, umiiyak. Sabi niya noon ay nasa barko na daw sila at gitna na raw sila ng karagatan. Gustong-gusto niya raw tumalon, Mama Mia, kasi hindi daw niya kayang mas lalong malayo sa akin. Ang sabi ko ay wag na wag niya yung gagawin dahil baka kung ano pang mangyari sa kanya. At lalo lamang akong pagagalitan at sisisihin ng kanyang buong pamilya. Ang sabi ko sa kanya, Mama Mia, ay magpakabait na lang siya at pagdating sa Cotabato ay wag na muna kaming mag-usap kung hindi naman importante. At kung pwede ay maghanap na lang siya ng trabaho sa bahay para mas maibaling niya doon ang kanyang iniisip. Para wag siyang mag-isip ng kung ano-ano, lalong-lalo na ang pagkitil ng sarili niyang buhay. Pagdating nga ni Ling sa Mindanao ay bantay sarado pa rin siya, lalo na ng kanyang tiyuhin na kapatid ng kanyang ina. Nung una, Mama Mia, ay ayaw siyang payagang magtrabaho at baka raw tatakas lang siya. Ang sabi naman niya ay magsistay out na lang siya sa trabaho at hindi niya dadalhin yung kanyang cellphone para maniwala ang mga ito na wala siyang pinaplanong pagtakas. Pinayagan siya na magtrabaho. Pero hatid sundo siya ng kanyang tiyuhin, Mama Mia. Meron siyang naging kaibigan sa kanyang trabaho at pinapahiram siya nito ng cellphone at doon ay tinatawagan niya ako at nagkakausap kami, Mama Mia, kaya nalalaman ko ang bawat galaw niya. Nagplano kaming dalawa ng mabuti. Gusto niyang tumakas at bumalik sa akin. Siyempre mahal ko siya at sumang-ayon ako sa gusto niya. Ang sabi ko ay papadalhan ko na lang siya ng pera para pang eroplano. At kapag nakakuha na siya ng ticket ay ipatago niya muna ito sa kanyang katrabaho na kanyang kaibigan. Pinili namin na sa gabi ang flight niya, Mama Mia, dahil malayo daw yung Cotabato sa Davao Airport. Huwebes noong umalis siya ng alas 5 ng umaga sa kanila at wala siyang dalang gamit. Ang daladala niya lamang ay yung mga suot-suot niya. Sumakay siya ng van papuntang Davao Airport. Mama Mia, halos hindi ako mapakali noon at labis-labis ang kabang nararamdaman ko. Nangangatog rin noon ang tuhod ko dahil hindi ko nga siya makontak. Noong mga panahon na yun ay sinadya niya palang patayin yung cellphone niya para hindi siya matawagan ng kaniyang mga magulang kung sakali mang madiskubre na ng mga ito na wala na siya, tumakas na. Naging matagumpay naman ang plano naming dalawa ni Ling. Sinundo ko siya sa airport at nagkita kaming dalawa. Nagdesisyon din kaming pumunta ng Maynila para doon na magtrabaho, Mama Mia. Ako ay nakapasok bilang isang kitchen assistant at siya naman ay bilang isang kasambahay. Oo, Mama Mia, nakakakaba na para bang pang pelikula yung aming love storying dalawa ni Ling nung mga panahon na yon. Pero nung nasa Maynila na nga kami, ay naging maganda naman ang takbo ng aming relasyon sa loob ng 5 taon. Hindi katulad nung ex ko, mabait po si Ling.
Walang cheating issue at hindi rin kami nag-aaway. Nagkikita lang kami once a month tuwing rest day namin. Kasi nga, stay-in naman si Ling dun sa kanyang trabaho bilang isang kasambahay. Kasabay niyan, Mama Mia, ay pumapasok na rin ako noon sa ALS school tuwing Sabado. Pinagsasabay ko ang pagtatrabaho at pag-aaral ko at the same time. Pinapaaral ko rin noon ang mga kapatid ko sa probinsya. Mama Mia, kahit pala gaano pa kayo katagal o katibay, darating at darating din pala yung panahon na susubukin talaga kayo ng husto ng tadhana. Mula kasi noong nag-aral na ako, Mama Mia, ay pinagseselosan na niya yung mga babaeng kaklase ko. Puro na siya duda at galit sa akin na kesyo ng bababae na raw ako. Meron kasing isang babae, Mama Mia, na laging nakatitig sa akin. Itago na lang natin siya sa pangalang Isaiah. 18 years old siya nung mga panahon na to. Siya ang laging pinagseselosan ni Ling, Mama Mia. Kung ano-ano na ang mga binibintang ni Ling sa akin na ginagawa ko raw. Sa sobrang inis ko sa kanyang pambibintang ay pinatulan ko si Isaiah. Friends with benefits, no feelings involved, no strings attached. Oo, Mama Mia, I cheated on Ling. Halos 2 taon ko po silang pinagsabay nang walang kaalam-alam si Ling. Pero Mama Mia, ito namang si Isaiah ay alam niya ang tungkol kay Ling. Minsan ay nagsiselos na rin ito kay Ling. Nag-I love you na rin kasi ito sa akin. Kahit na ang usapan naman namin ay no feelings involved and no strings attached. Lahat ng effort ay ginagawa niya para sa akin, Mama Mia. Para siyang nakikipagkompetensya kay Ling. Parang gusto niyang mahigitan si Ling at gusto niyang piliin ko siya. Pero sa loob ng 2 taon na merong namamagitan sa aming dalawa, ay hindi ko man lang siya natutunang mahalin. At hindi ko po siya kayang mahalin nung mga panahon na yon. Kahit kasi nagloko ako kay Ling at siya ang ginawa kong third party, ay si Ling pa rin talaga ang laman ng puso ko. Si Ling pa rin ang mahal ko. At kung kailan gusto ko nang umiwas at tigilan namin ni Isaiah ang nangyayari sa amin, Mama Mia, ay tsaka pa ito umabot kay Ling. Tsaka pa nalaman ni Ling ang tungkol sa aming dalawa. Nagkagulo-gulo kaming dalawa dahil sa pagiging salawahan ko. Sumugod si Isaiah sa trabaho ko at kinausap pa niya yung boss ko, Mama Mia. Nag-usap kaming 3. Si Isaiah, ako at ang boss ko. Sinabi niya sa harapan ng boss ko na mahal na daw niya ako at ayaw daw niyang mawala ako sa piling niya. Handa raw siyang maging pangalawa para lang wag akong mawala sa kaniyang tabi. Pero tumutol ako nun, Mama Mia, at sinabi ko na una pa lang, alam mo nang tungkol kay Ling. Sinabi ko sa kanya na di ba may usapan tayo na dapat walang mahuhulog, pero bakit ka nagkakaganyan ngayon? Umiiyak siya, Mama Mia, tumihingi ng sorry. Hindi naman daw niya sinasadyang mahalin ako. Nagsusorry siya dahil minamahal na raw niya ako. Pero ang sabi ko ay sorry. Hindi kita kayang mahalin at alam mo yon mula sa umpisa pa. Alam mong talagang si Ling ang mahal ko. Ginawa ko lang yon ng pagpatol sa'yo dahil naiinis ako sa pagdududa niya sa akin. Oo, Mama Mia, alam ko pong mali. Maling-mali ang ginawa ko. At alam ko ring nasaktan ko si Isaiah. Nasaktan ko siya ng sobra. Pero nagpapakatotoo lang ako nung mga panahon na yon. Nung nag-out na ako sa trabaho ay umuwi akong masakit na masakit ang ulo ko dahil naghihintay si Ling sa akin. Humihingi siya ng mga paliwanag ko. Akala ko, Mama Mia, paliwanag lang ang hinihingi niya sa akin. Pero may dala-dala na siyang ticket. Ticket pa uwi ng probinsya at wala akong nagawa kundi magligpit na lamang. At dumiretso na agad kami sa terminal. Dumiretso kami sa terminal ng bus pauwi ng Iloilo, Mama Mia. Pagdating namin sa Iloilo ay hindi na namin pinag-usapan pa ang tungkol sa naging issue naming dalawa.
Hindi na namin pinag-usapan ang tungkol sa pangangaliwa ko. Pero ramdam ko, Mama Mia, ramdam ko na parang hindi ako masaya na kasama siya. Lingid sa kaalaman ni Ling, Mama Mia, ay nag-uusap pa rin kami ng kirida ko nung mga panahon na yon. Pagkatapos ng isang buwan namin sa probinsya, ay bumalik ako ng Maynila at naiwan si Ling sa bahay. Unang gabi ko pa lamang sa Maynila ay pinuntahan na agad ako ni Aiza sa boarding house ko. Mama Mia, hindi ko alam, pero nasasatisfy ni Aiza ang mga pangangailangan kong pisikal. At dahil nga hindi ko nararamdaman na noon ang kasiyahan kay Ling pagdating sa bagay na yon, ay pinili ko pong ipagpatuloy naming dalawa ni Aiza ang kahayukan namin pagdating sa kama. Sobrang active kasi talaga niya, Mama Mia, at halos hindi siya napapagod. Pero lilinawin ko po, Mama Mia, never po akong bumaba sa babae. Never po akong kumain ng kamay-kamay lang, at nag-iingat din naman talaga ako dahil ayoko pong magkasakit at lalong ayoko pong masira ang ngipin ko. Ayoko pong kumain, Mama Mia, o makikipaglaplapan sa babaeng hindi ako sigurado. Lahat ng naging ex ko ay iisa lang ang issue nila. Yun ay kung bakit hindi raw ako kumakain. Lahat ng halos miyembro daw ng federasyon namin ayun ang ginagawa. Pero ayoko talaga dahil alam kong pwede akong magkasakit kapag ginawa ko yon. Hanggang sa final exam na namin sa ALS, Mama Mia, humingi ako noon ng sign sa sarili ko. Sabi ko kapag nakapasa ako ay mag-a-abroad ako at iiwasan ko na ng tuluyan si Aiza. At kapag hindi naman ay uuwi ako ng probinsya para makasama si Ling kasi yun ang gusto niya. Then Saturday morning ay bigla kaming pinatawag ng school dahil out of 30 ALS students ay 8 lang sa amin ang pinatawag. At isa na nga ako doon, Mama Mia. And guess what? Kaming 8 pala ang nakapasa sa final exam. Nakaka-proud kasi sa sobrang dami namin na mga out-of-school youth sa Pilipinas, isa ako sa mga nagpursige para magkaroon ng diploma. At hindi naging hadlang ang aking edad, Mama Mia. Dito ko na-realize na kailangan ko nang tuparin yung sign na pinagkaloob sa akin. Kasabay ng aking pagkapasa sa exam ay may isang pagsubok na dumating sa aming dalawa ni Ling. Ito yung pangatlo kong kapatid na babae, Mama Mia. Nag-aaral siya noon ng 4th year high school. Itago natin siya sa pangalang Riz. At yung kanyang boyfriend naman ay nag-aaral sa TESDA na itago natin sa pangalang Jess. Eto namang si Jess, Mama Mia, o yung boyfriend ng kapatid ko, ay may tropang pinangalanan nating Clint. Isa daw itong ex-convict sa Maynila. Dating nakulong dahil sa droga at nung nakalaya ay umuwi ng probinsya. Nung mga panahon na yon, Mama Mia, ay may trabaho na si Ling. Caregiver siya sa aming bayan. Birthday noon ng kapatid kong si Riz, Mama Mia, at may inuman sa boarding house nila. Kasama sina Jess at Clint at marami pang iba na kanilang mga kabarkada. Nung uuwi na raw itong si Clint, Mama Mia, ay nagsuggest daw ang boyfriend ng kapatid ko na ihahatid na lang daw ito ni Jess palabas ng kanilang kanto. Dahil baka raw mapagtripan ito. Galing pa itong munti kaya kailangan itong mag-ingat. At para raw masigurado na safe itong makakauwi dahil medyo nakainom na raw si Clint. Eto namang si Jess ay niyaya ang kapatid kong si Riz na samahan siyang maghatid ng kanyang kaibigan para raw may kasama ito pabalik ng boarding house. At nung nasa highway na raw silang tatlo, Mama Mia, ay gulat na gulat ang kapatid ko kung bakit nandoon si Ling. Nag-aabang. Nagkagulatan pa silang dalawa nung nagkita sila ni Riz. Pero Mama Mia, kahit may mga tanong na noon si Riz, ay tahimik lamang daw siyang nagtataka. Umangkas daw itong si Ling kay Clint. Maya-maya ay tumuloy na ito sa paghatid sa bahay nila Clint.
Nung nandoon na raw sila ay nagsalita itong si Ling. Chris, isama niyo ako pa uwi. Baka malaman ng kapatid mo o baka isumbong mo ako sa kanya na may sinamahan akong lalaki. Ang sagot naman noon ng kapatid ko raw sa kanya ay, andito ka na, bakit ka pa uuwi? Tsaka ano pala yun, Ling? Kung hindi ako sumama sa paghatid kay Clint at hindi kita nakita, dito ka makikitulog? Ituloy mo na lang, total andito ka na eh. Tsaka walang malalaman ng kapatid ko kasi gusto ko siya mismo ang makahuli sa inyo. Siya mismo ang makahuli sa'yo. Yun raw ang sabi ng kapatid ko kay Ling, Mama Mia. Hindi na raw nakasagot pa si Ling sa kanya. Hanggang sa marami na akong naririnig tungkol kay Ling. Normal lang na may magsasabi sa akin dahil lugar ko yun. Marami akong kakilala doon at mga kaibigan. At isa pa, Mama Mia, hindi taga roon si Ling. Hanggang sa bigla akong umuwi ng probinsya at sinorpresa ko si Ling. Ultimo pamilya ko ay walang kaalam-alam na uuwi ako sa araw na yon. Pinuntahan ko si Ling sa kanyang pinagtatrabahuan, Mama Mia, at gulat na gulat siya. Halos hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ko. Yung lugar pala na pinagtatrabahuan niya, Mama Mia, ay malapit sa entrance ng public market sa amin. Lumabas siya, Mama Mia, at sabi ko mag-uusap kami. Ang sagot ba naman niya sa akin susuyuin mo ba ako? Akala ko pa naman may dala kang teddy bear at flowers. Sabay ngisi niya sa akin. Doon ko naisip na napakawalang hiya naman talaga nitong si Ling. Sumagot ako sa kanya. Sabi ko, hindi. Nandito ako para makipaghiwalay sa'yo ng maayos para matapos na to. At alam ko na rin naman ang lahat-lahat ng mga pinaggagawa mo dito. Ano? Wag, ayoko, sabi niya. Hindi ako papayag na maghiwalay tayong dalawa, Bricks, dahil mahal kita. Oo, natukso lang ako pero ikaw ang mahal ko. Ikaw ang gusto kong makasama. Pero sumagot ako sa kanya, Mama Mia, na tigilan na namin to. Please, wag na. Diba usapan natin, once nilawayan ka na ng lalaki, hinding-hindi na ako makikipag-ayos sa'yo. At eto, ginawa mo na nga. Kaya panindigan mo. Pero matapos kong sabihin yon ay sinampal niya ako ng malakas at nagwawala na siya hanggang sa pinipilit ko na siyang maging mahinahon. Dahil napakaraming tao na sa paligid namin at pinagtitinginan na kami noong dalawa. Pero Mama Mia, nung napansin niyang marami nang nakatingin sa amin at pinipigilan ko siya ay mas lalo pa siyang nagsisisigaw at nagwawala. Nung ako daw yung nagloko ay pinatawad niya ako. Bakit ngayon daw na siya yung nagkamali at gustong makipag-ayos sa akin at bakit ayaw ko raw? Mama Mia, maya-maya pa ay may patrol ng mga pulis na dumating. Lahat sila ay may mahahabang baril. Hindi namin alam kung sino ang nag-report kaya dinampot nila kaming pareho ni Ling at dinala sa police station. Nung nandun na kami ay nagsisisigaw pa din si Ling at galit na galit pa rin siya dahil ayoko talagang makipag-ayos na sa kanya. In-advise ng pulis na kung ayaw na daw talaga ay wag na raw niya akong pilitin. At pinatawagan nila sa akin ang nanay ni Ling para sabihin ang mga nangyari. Kinausap ko ang mama ni Ling, Mama Mia, sinabi ko lahat-lahat na nagloko si Ling at yung lalaki niya ay isang ex-convict. Sinabi ko na rin na kapag may nangyari sa anak nila ay hindi ko na kargo yun dahil hiwalay na kaming dalawa pagkatapos noon. Nung nakausap ko na ang mama ni Ling ay pinauwi na rin kami ng mga pulis. Pero bago pa man ako makalabas ng police station ay dumating ang mama kong hinihingal at nagtatanong kung ano daw nangyari. Bakit raw kami dinampot ng mga pulis? Ang sabi ko naman ay nag-iskandalo si Ling kasi hindi niya matanggap ang desisyon kong makipaghiwalay. Pagkatapos kong magpaliwanag sa mama ko ay umuwi na rin kami. Pag-uwi sa bahay ay natulog agad ako, Mama Mia, dahil sobrang pagod na pagod ako sa biyahe at pagod na rin ako sa naging komprontasyon namin ni Ling, pati na rin doon sa pagkakadampot sa aming dalawa ng mga pulis. Kinabukasan mismo ay bumalik ulit ako ng Maynila. Nakahinga ako ng maluwag at gumaan yung pakiramdam ko matapos ang araw na yon.
Siling ay tawag ng tawag at text ng text pa rin sa akin. Nagmamakaawa na bumalik ako sa kanya at mag-usap kami. Pero hindi ko na siya binigyan pa ng pansin, Mama Mia. Pagkarating ko ng Maynila ay nagpalit agad ako ng SIM card, pati Facebook account ko ay dinilit ko at gumawa ako ng bago. Naging trabaho at bahay na lang ang routine ko ng ilang buwan habang hinihintay na humaba ng konti ang buhok ko, Mama Mia. Isang gabi habang busy ako sa pagsuscroll sa aking Facebook ay may dumaan na isang lesbian group. Klinik ko yun, Mama Mia, at nag-join ako, then sinali rin naman ako ng admin dun sa group chat. Merong isang member na unang nag-chat sa akin na nagngangalang Maymay from Cebu. Nung mga panahon na yon, Mama Mia, ay single ako syempre dahil naghiwalay na kami ni Ling. Hanggang sa nagkamabutihan kaming dalawa ni Maymay. Pinapunta ko siya sa Maynila kasi gusto daw niyang magtrabaho. At walang trabaho itong si Maymay nung mga panahon na yon dun sa kanila sa Cebu. Yes, Mama Mia, nagtiwala ako kahit sa social media ko lang siya nakilala. Pinadalan ko pa rin siya ng pera para pampamasahin niya papuntang Maynila. At ilang araw nga ang lumipas ay dumating na siya sa Maynila. Pagdating niya ay pinatuloy ko muna siya sa boarding house ko. After 1 month ay tsaka ko siya pinasok bilang housekeeping sa isang malaking hotel sa may Alabang. Magtatatlong buwan na kami nang mahuli ko siyang may kachat na ibang lesbian din at taga Batangas. Kaya naman nakipaghiwalay agad ako sa kanya, Mama Mia. Ayoko kasi nang pinipendeho ako. Hanggang itong ex-girlfriend ni Maymay ay biglang nag-chat sa akin. Nung naghiwalay na kaming dalawa, makikipagmarites siya bakit daw kami naghiwalay ni Maymay. Trish pala ang pangalan nung babae. Siya ang ex ni Maymay. Nung una ay hindi ko pinapansin itong si Trish, Mama Mia. Dahil sa tingin ko ay napakamarites lang niya para pakialaman pa ang mga kasalukuyang relasyon at problema ng kanyang ex. Mama Mia, kahit pa noon na babae ang nagchat sa akin, kung hindi ako interesado ay hindi ko talaga pinaglalaanan ng oras. Isong si Trish ay mas matanda sa akin ng 5 taon at meron siyang magandang trabaho. Then one day, habang bored na bored ako kasi wala akong nakakausap at puro trabaho na lang ako at asikaso ng mga papers ko pa abroad, ay naisipan kong replyan itong si Trish. Tulad ni Maymay, crush din niya pala ako. Well, siguro sa palagi kaming nag-uusap, unti-unting gumagaan ang pakiramdam ko sa kanya. Hanggang sa niligawan ko na nga siya, Mama Mia. Agad-agad ay naging kaming dalawa ni Trish. Nahirapan ako nung una kasi ang dami niyang mga ayaw. Yung tipong napaka-professional niya in public pero napaka-clingy naman niya in private. Medyo na-turn off ako sa ganong ugali, Mama Mia. Ang mas nagpawala ng gana sa akin ay yung siya ang unang nag-aaya sa akin na magsogo kaming dalawa. Nakaka-turn off yun sobra. Kasi Mama Mia, sa relasyon ko ay ako po yung nag-aaktong lalaki sa amin. Pero okay pa din naman nung mga panahon na yon ang relasyon namin. Hindi kami halos nag-aaway kasi iniiwasan ko naman yung mga ayaw niya kahit na medyo naiirita na rin ako paminsan-minsan. Pero habang tumatagal ay parang nawawala na yung pagmamahal ko para kay Trish. Kasi Mama Mia, kahit sa intimate moment namin ay dinidiktahan pa rin niya ako. Basta parang iba talaga siya. Gusto ko na siyang hiwalayan that time pero wala akong idadahilan. Kaya sabi ko sa sarili ko, kapag nasa ibang bansa na ako, dun ko na gagawin yon para hindi na gaano kahirap. Kasi hindi na kami nagkikita. Hindi na rin niya ako mapupuntahan. December 14 of 2018 ay nag-medical na ako, Mama Mia, para sa pag-a-abroad ko. At sunod-sunod na ang mga proseso hanggang March 6, 2019. Nakalis na ako ng bansa. Habang nasa eroplano ako noon, Mama Mia, ay nagpe-pray talaga ako na sana maging maayos at mababait ang madadatnan ko.
At sana ibigay na ni Lord yung babae na para sa akin kasi 30 na rin ako that time. Gusto ko na sanang mag-settle down sa edad na 33. Ang swerte ko sa naging amo ko, Mama Mia. Isa lang yung amo ko, dalaga at kaidaran ko rin. Kapag nasa trabaho siya ay mag-isa lang ako sa bahay. Dalawa pala kaming tauhan niya, yung driver yung isa. Pero syempre, Mama Mia, nasa labas yung driver at bawal itong pumasok sa loob ng bahay. Pinoy din yung driver kaya nakasundo ko kaagad. At nung nandun na nga ako sa ibang bansa, Mama Mia, ay nagkasundo naman kami ni Trish. Actually, bago pa ako umalis ay magkasundo na kaming dalawa. Akala ko nga noon ay magiging maayos na ang lahat. Nung una ay okay pa naman kami dahil on call kami palagi. Sa kanya ko pala iniwanan yung savings account ko, Mama Mia, dahil walang alam noon ng pamilya ko na may ipon na ako o may bank account ako. Mama Mia, December 2019 ay pinagbakasyon ko ang buong pamilya ko sa Maynila. At sa kagustuhan ni Trish na magkita-kita ang mga magulang namin for dinner, ay pumayag ako. Naging maganda naman ang kanilang pag-uusap at umaasa ang pamilya ni Trish na kami na talaga ni Trish ang magkakatuluyan. Pinagkakatiwala na nila sa akin ang kanilang anak. Hanggang sa kumuha ako ng bahay sa Cavite, Mama Mia. Hulugan yon at pasalo ng pag-ibig. Ang gusto ni Trish ay sa kanya ko ipapangalan dahil nasa ibang bansa nga ako. Pero hindi ako pumayag. Ang sabi ko sa kapatid ko na lang kasi maililipat naman yun sa akin. O kung hindi man yun maipalilipat sa pangalan ko ay ayos lang kasi at least kapatid ko siya. Pero inilaban niya, Mama Mia, na mas madali daw ilipat sa pangalan ko pag sa kanya ko ipinangalanan. Pero mas mautak ako at hindi niya ako mauutakan sa ganon. Kaya hindi pa rin siyang nasunod. Sa kapatid ko ipinangalan yung property sa Cavite, Mama Mia, at wala nga siyang nagawa. Isang taon na ako sa abroad nung biglang pumutok ang COVID-19. At sakto naman, Mama Mia, na nagpapatayo na ako ng bahay sa probinsya para sa mga magulang ko. Itong kapatid kong si Riz at asawa niya na noon na si Jess ay saktong uuwi ng probinsya dahil buntis yung kapatid ko at kailangan na nilang makauwi agad dahil baka mas lumala pa ang kaso ng COVID. Kaya ang ginawa ko, Mama Mia, ay kinausap ko si Trish na kung pwede ay ibigay niya doon sa kapatid ko yung aking ATM. Para kapatid ko na ang bahalang mag-withdraw para may panggastos sila sa bahay na pinapagawa ko. Pero hindi pumayag si Trish. Sabi niya baka magloko daw ako, Mama Mia, at yung pera sa account ko raw ang magiging kabayaran ng panloloko ko. Pero doon ay medyo umiba ulit ang tingin ko sa kanya, Mama Mia. Bakit ba idadamay niya yung savings ko? Pera ko yun. Pinaghirapan ko yun mula pa nung hindi pa kaming dalawa. Ang daming away pa nang nangyari sa aming dalawa hanggang sa tinakot ko na siyang ipapatulfo kapag hindi niya ibinigay sa akin o sa kapatid ko yung ATM card ko. Natakot siguro siya nung sinabihan ko siyang ipapatulfo ko siya. Kaya agad niyang binigay sa kapatid ko yung ATM account at ATM card kung saan nakalagay yung savings ko. Mula noon ay hindi na ako halos nagpaparamdam pa kay Trish, Mama Mia. At ganun rin naman siya sa akin. Lagi niya kasing sinasabi na mas mahalaga daw yung trust kesa sa time. Di hinayaan ko na. Total, wala naman na akong nararamdaman pa para sa kanya. Nakikipaghiwalay naman ako ng tama pero ayaw niyang pumayag. Kaya hinayaan ko na lang siya. Kumbaga, go with the flow na lang ako. Etong kapatid ng amo ko ay may anak at nani. Magbabakasyon sila sa bahay ng amo ko. To my surprise, Mama Mia, ay Pinay din pala yung yaya ng anak ng kapatid ng amo ko. Jessie ang kaniyang pangalan. Nung una ay parang wala lang naman siya sa akin kasi nga iniisip ko baka nagtataka lang sa pagkatao ko kaya tingin siya ng tingin sa akin. Kinabukasan ay marami na siyang tinatanong sa akin. At isa ng araw doon ay kung lesbian daw ba ako. At syempre, umamin ako at sumagot ako ng oo. Hindi na raw siya nagulat kasi halata naman daw niya ang mga kilos ko, Mama Mia.
Isa, dalawa, pangatlong bakasyon nila sa bahay ay medyo nagtataka na ako kasi tuwing aalis o dadating sila ay kinikis na niya ako sa pisngi. Kapag natutulog naman kami, lumilipat siya sa tabi ko, Mama Mia. Lalo na kapag madaling araw na, yayakap siya na mahigpit sa akin dahil kesyo nilalamig daw siya. Medyo nagtataka na talaga ako noon sa mga galawan niya, Mama Mia. Pero never naman akong nag-assume at never ko rin siyang kinompronta tungkol doon. Kasi gusto ko siya mismo ang aamin sa akin kung may dapat man talaga siyang aminin. Ganun lang ang setup namin kapag nandun sila sa bahay ng amo ko. Lagi siyang nakatitig sa akin. Kapag madaling araw, lilipat siya sa tabi ko at niyayakapin ako ng mahigpit. Pangatlong punta nila, Mama Mia, pagdating pa lang nila sa bahay ng amo ko, ay agad na niya akong niyakap ng pagkahigpit-higpit. Sabay sabing, I miss you, then she kissed me. Napastep back pa ako noon, Mama Mia, kasi muntik na kaming makita ng amo niyang babae. Kinagabihan, pag-akyat namin sa kwarto ko, ay nagtataka ako kasi nagtanong siya kung meron daw ba akong pang-ahit. Natawa pa ako at binara ko pa siya sa mga sinasabi niya. Pang-ahit? Bakit? Mag-aahit ka? Tumawa na lang siya, Mama Mia, at yung tumango na siya ay binigay ko na sa kanya yung pang-ahit. After 30 minutes ay lumabas na siya ng CR at nakatuwalya na lang. Nagtaka ako kasi never naman siyang nagtutuwalya noon. At sa loob pa lang ng CR ay nagbibihis naman siya kaagad. Dahil ang sabi niya ay nahihiya nga raw siya sa akin dati dahil lesbian ako. Pero nung gabing yun, nagtataka ako kung bakit iba yung titig niya sa akin. Inangat-angat pa niya yung towel sa legs niya habang naglalagay ng lotion. Hindi ko pa rin yun binibigyan ng mali siya at patay mali siya pa rin ako kasi wala naman talaga akong pakialam. Nang makabihis na siya, Mama Mia, ay may inilabas siya sa bag niya. Isang alak at isang soft drinks. Nagulat ako kasi bawal ang alak sa Middle East. Pwede kang makulong once mahuli ka. Sabi ko, ano yan? Bakit may alak ka? Diba bawal yan dito? San mo yan kinuha? Mamaya yan, makulong pa tayo. Tsaka hindi ako umiinom ng alak at baka mamatay ako nang wala sa oras. Naninikip kasi ang dibdib ko kapag umiinom ako sabi ko. Ang sagot naman niya ay mag-relax na lang daw ako para raw akong hindi lesbian sa mga pinagsasasabi ko at sa pagiging nerbiyosa ko. Ikalma ko raw ang sarili ko. May problema raw kasi siya, Mama Mia, kaya pagbigyan ko na lang daw siya sa kanyang pag-inom. Ang sabi ko, sige, pero hanggang 2 to 3 shots lang ako. Kasi baka kung anong mangyari sa akin dito at baka mahuli pa kami ng mga amo namin. At yun nga, uminom nga kami at tulad ng sabi niya ay may problema daw siya. Kasabay ng kwento niya yung pag-ikot ng paningin ko dahil sa nakatatlong shot na pala ako noon, Mama Mia. At alam kong hanggang dun lang ang kaya ng katawan ko. Nakasandal na ako sa bed dahil hirap na akong huminga noon. Habang siya ay nagko-confess ng kanyang nararamdaman sa akin. Matagal na raw niya akong gusto pero nahihiya raw siyang umamin dahil alam niyang may trish pa ako. Habang hirap ako noon sa paghinga ay nilagyan niya ng pulbo ang buo kong mukha. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay hinalikan niya ako. Sabay sabing matagal na raw niya akong gusto. Pwede raw bang siya na lang? Pwede raw bang kaming dalawa na lang? Nagpi-please pa siya sa akin noon na para bang nagmamakaawa. Tinitigan ko siya at naawa ako, Mama Mia. Niyakap ko siya kasi alam ko ang pinagdaanan niya. Ikakasal na kasi sana siya noon ng boyfriend niya, Mama Mia, pero nagloko yung lalaki. Aakma na siya noong huhubaran ako pero pinigilan ko siya. Kung gusto mo talaga ay pwede naman. Pero hindi kasi talaga ako naghuhubad kahit sa mga naging exes ko dati. Sabi ko sa kanya. Nakasandal pa rin ako sa headboard ng bed kaya ang ginawa niya ay pumatong siya sa akin at hinubaran niya ang sarili niya. Kinuha niya ang mga kamay ko at nilagay niya yon sa dalawa niyang mga chocolate hills.
Parang biglang nagising ang diwa ko, Mama Mia. At nilamas ko ang dapat nalamasin. Habang ginagawa yun ng mga kamay ko, Mama Mia, ay hinahalikan niya sana ako sa lips. Pero umiwas ako. At ang dahilan ko, Mama Mia, ay hirap akong huminga. Pero ang totoo ay ayoko talagang nakikipag lips to lips. Kung nakikipag lips to lips man ako, Mama Mia, ay doon sa babaeng mahal ko at doon sa babaeng sigurado ako. At hindi yung babaeng dumaan sa kung sino-sinong lalaki. Naintindihan naman niya ako. Nasa ganong posisyon pa rin kami nung ginamit ko ng daliri ko, Mama Mia. Iba yung mga ungol niya. Nilalamas na rin niya ang sarili niyang mga chocolate heels. Mabilis lang din at nakaraos na rin siya. Nung matapos siya ay natawa pa ako sa sinabi niya. Bakit daw parang mas masarap pa yung kamay ko kesa sa doon sa totoong lalaki? Kahit na wala raw kaming romansa at dire-diretso na ang ginawa naming dalawa. Kinabukasan ay umuwi na sila ng damam at walang malinaw na usapan kung ano ba talaga kaming dalawa. Hanggang sa hindi ko inakala na nag-e-expect na pala siya na kami na, Mama Mia. Dahil nag-I love you na siya sa chat. Lagi na rin kaming on-call nung mga panahon na yon. Pero aaminin ko, hindi pa ganun kalalim ang nararamdaman ko para kay Jessie, Mama Mia. Mas nangingibabaw pa rin sa akin nung mga panahon na yon yung awa. Hanggang sa mabilis na lumipas ang 6 na buwan at go with the flow pa rin ako kay Trish at Jessie. Laganap na noon ang COVID-19 nung nakilala ko sa isang dating site si Judy. On-call cleaner siya sa Saudi, Mama Mia. At dahil pwede akong lumabas kasama ang driver, ay nakisuyo sila ng grocery sa akin. Wala namang problema sa akin kasi may driver naman. Minsan ay nakikiusap na rin sa akin at nakikisuyo yung mga kasamahan niya sa accommodation dahil di na rin sila makalabas gawa nga ng COVID. Doon lang kami nagkikita ni Judy kapag may ihahatid ako sa kanya. Hi, hello lang pero malayo kami sa isa't isa dahil bawal nga ang magdikit. Hanggang sa lumuwag na ng konti ang sitwasyon dahil may mga vaccines na doon. At doon na nga lang kami nagkikita ni Judy, Mama Mia. Pero never naging kami kahit na inamin niyang gusto niya ako. Para ko na siyang kapatid kaya hindi ko talaga siya pinatulan. Isang araw na curious ako sa TikTok app at noong una ay di ko talaga alam kung paano gamitin yon. Hanggang sa may dumaan sa news feeds ko na nag-e-invite para sumali sa group nila. Medyo natuwa ako sa group na yon kasi puro virals yung mga sinasayaw nila. Dahil sa gusto kong tumaas ang followers ko ay minessage ko yung mismong nag-post, Mama Mia. Ilang araw pa ang lumipas bago niya ako na-replyan. Etong group nila hindi ka basta-bastang nakakapasok o makakapasok. Ang dami mo pang pagdadaanan at isasalang kanila at gigisahin ng pagkarami-raming tanong bilang parte ng initiation at rules nila. Dito ko pala makikilala ang babaeng makakapagpabago ng buhay ko. Let's just call her Miss M.A. Mama Mia. Siya yung founder ng grupo at naggisa sa akin ng mga tanong bago nakapasok sa group nila. Unang encounter pa lang namin sa chat ay iba na yung nararamdaman ko sa kanya. Kung may love at first sight, ay meron rin sigurong love at first chat. Napakagaan ng loob ko sa kanya sobra. Parang kinikilig ako na ewan. Basta iba talaga ang impact niya sa akin. May pa-contest pala sila that time sa mga members at kung sino yung willing na mag-sponsor para sa papremyo ay pwede. Kaya ang ginawa ko ay nag-drop ako ng message sa GC na kung sino yung taga-Riyadh na mananalo ay ako na ang magsusponsor, Mama Mia. Ako na mismo ang mag-aabot at sakto naman na nasa Riyadh din itong si Miss A nung mga panahon na yon. Kaya dun kami nagsimulang magka-private chat o nagchat-chat na kami in private at hindi na doon sa GC. Kinabukasan ay agad kong pinuntahan siya para iabot yung 500 Saudi Riyal na pang-sponsor ko, Mama Mia.
at nagkita nga kaming dalawa. At nung nagkita kami ay mas lalo po akong na-in-love sa kanya sa personal. Nilalamig ako, nanginginig na hindi ko alam yung totoo kong nararamdaman. Nung una, wala talaga siyang alam na may gusto ako sa kanya. Kasi hindi ko naman sinabi o pinapahalata hanggang sa naisipan kong mag-imbestiga, Mama Mia. Nalaman ko na pamilyado na pala siya sa Pilipinas at may 2 silang anak ng kanyang asawa. Alam ko, Mama Mia. Alam ko at nalaman ko rin na parang hindi sila in good terms nung asawa niya dahil sinasaktan pala siya nito ng pisikal. Etong si Miss M.A. Mama Mia ay walang kaalam-alam na nag-iimbestiga na pala ako nung mga panahon na yon ang tungkol sa kanya. Pero sa kabila ng mga nalalaman ko ay never pa rin akong umamin na may pagtingin ako sa kanya. Ang totoo, pakiramdam ko nga noon ay parang mahal ko na siya. Kasi kontento na akong nakakausap at nakaka-chat ko siya, Mama Mia. Malaking bagay na yun sa akin at kahit yun lang ay napapasaya na ako. Hanggang sa nagbakasyon kami sa Damam sa bahay ng amo ni Jessie for 1 week. Doon ko mas naramdaman na mas mahal ko si M.A. kaysa kay Jessie o kay Trish. Habang andun ako kila Jessie ay tinatawagan niya ang nanay niya para ipakilala raw niya ako. Pero umismid agad yung nanay niya, Mama Mia, kaya na-disappoint ako ng konti. Although naiintindihan ko naman talaga ang nanay ni Jessie, lalo't nag-iisa siyang anak na babae. Naiintindihan ko ang frustration nila na bakit sa isang lesbian lang na tulad ko mapupunta ang kanilang unika iha. Mama Mia, syempre mas gusto nila na magkaroon ng pamilya ang kanilang anak. At hindi ko yun maibibigay kay Jessie. Bago kami bumalik ng Riyadh ay hindi na kami okay ni Jessie. Nagsiselos na siya kay M.A. Mama Mia dahil nakita niya na magkaka-chat kami nito. Iba daw kasi ang ngiti at aura ko kapag si M.A. yung ka-chat ko. Although, totoo naman talaga ang mga sinasabi niya. Gusto ko nang makipaghiwalay noon kay Jessie pero ayaw niyang pumayag. Kaya hindi ko na lang pinilit pa. Pagbalik namin sa Riyadh, ay pinuntahan ko si M.A. Dinala ko yung cellphone na regalo ko sa kanya tapos isang gold ring, Mama Mia. Wow, grabe naman. Oo, grabe naman pala itong magmahal itong si Bricks. Kasi bukod sa cellphone, may pa-gold ring pa. Nako naman. Sugar daddy ka dyan Oy, joke. Pero parang ganun na nga. Grabe kang magmahal. Pero tayo naman sigurong lahat, kapag nagmamahal tayo, ay talagang ibinibigay naman talaga natin lahat ng abot ng ating makakayang ibigay para lamang sa taong ating labis-labis na minamahal. Nako naman. O sobrang haba pa nitong kwento ni Bricks at medyo marami pa po tayong pagsasamahan. Ay hindi na pala masyadong mahaba. Matatapos na ito bukas. Yes, bukas na ang pinali ng kwento ni Bricks. Kaya abangan nyo, okay? Sa mga nagustuhan dyan ng kanyang kwento, please do like and share this video. Please do not hesitate to subscribe to our channel. Kung hindi pa po kayo subscriber, ano pa bang inaantay nyo dyan? Mag-subscribe na po kayo at syempre click nyo na rin yung notification bell para lagi po kayong nanonotify o lagi po kayong nasasabihan ni YouTube na, oy, may bagong upload si Mama Mia. Mama Mia CDO, may bagong upload, kaya manood ka, okay? So, i-click mo lang yon para hindi ka na laging refresh sa ating channel. At syempre, kung may sarili rin po kayong kwento ng inyong buhay na pwedeng kapulutan natin ng aral, inspirasyon at ng kung ano-ano pa, do not hesitate to share that kwento also. All you have to do is to chat me on our other social media accounts. Pwede po kayong magpadala doon. Pero kung mas convenient, gaya ni Bricks, ay magpadala kayo sa ating email address. That's mamamiacdo0317@gmail.com. That's mamamiacdo0317
gmail.com. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagmamahal at sa inyong walang sawang pagtitiwala. Bukas po, as promised, tatapusin natin ang kwento ni Bricks. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat. Enjoy the rest of your Saturday. Kung Saturday mo man ito pinakikinggan. Pero kung hindi, ay enjoy the rest of your day na lang. Babush! Paalam!